Yon, update dito sa ginamitan ng palatak seeder. Ito pong kay Sir Cadiente, itong kanyang area. So bukod tangay lang itong area niya na ginamitan ng palatak seeder. So update natin kung ano po ba yung itsura niya ngayon, no? Yan. Yon, sa magandang araw na po mga ka-hybrid. Black Boy Pang Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid, update po natin kayo dito po sa ginamitan po ng palatak seeder. So ano po ba yung naging resulta? Ito pong area po ni Sir Cadiente. So napunta tayo rito ngayon para hindi na natin napuntahan nung nakarang mismong nagpalatak ano sila, mismong actual na palatak seeder na ginamitan nito, no? Dahil na-updatean lang tayo ni Sir Cadiente na gumamit siya ng ganito. So napasyalan natin itong kanyang area at alamin natin yung sitwasyon, yung kanyang ginamit na palatak. So ano po ba yung naging resulta? Yan po ngayon. Ayan, no? Kayo po ay nakagamit na po ng palatak seeder. So maganda naman. Medyo may mga damo-damo lang. Yan po. Kamusta po mga ka-hybrid yung paggamit nyo ng palatak? Ayan. So ito po kay Sir Cadiente, certified longping certified seeds longping variety. Ito po yung area nya. Na late po sila ng pag-apply ng ating palatak. Dahil dito ang problema rito kasi sa lugar namin ay part ng Gimba. Problema yung irrigation. Dahil sira yung siphon barrel at ginagawa nila, kaya na late yung na-deliver ng tubig. Kaya ayan yung. So although kahit namang malate, walang problema. Dahil nga ay gilid lang ito ng bypass road, Bantog, Gimba, Nueva Ecija. So ayan, nagpalatak seeder na lang siya kaysa sa transplant o mechanical transplant na ginamit. So ito palatak seeder. So mas matipid ito komparado sa mga ginagamitan natin na transplant, tapos mechanical transplant, tsaka yung mano-mano natin nililipat tanim. Ito mga ka-hybrid, basta yung lagay nyo ng paggamit ng palatak seeder natin. So yan. So dito sa aming area ay konti pa lang yung gumagamit ng palatak. Sabi ko kay Sir Cadiente, pwede bang mahiram? Sabi ko ayun. Baka sakali magpalatak seeder tayo sa next cropping. So ito yung longping, no? Longping variety natin, no? 937. Ayan, katabi. So hindi natin natanong kung ano tong tinanim ni Sir Cadiente. Nakalimutan natin itanong kung ano po yung kanyang hybrid na tinanim dito. So tingin ko baka longping pa rin dito. Pero sabi niya longping or jackpot. Pero alamin pa rin natin kung ano po itong ginamit niyang hybrid rice. Ayan po. Ito po mga ka-hybrid, update sa kanyang area kay Sir Cadiente. Gumamit siya ng palatak seeder. Ayan. Iriga siya. So walang problema kahit malate ka. Kamusta ang presyohan natin ngayon? So nagre-range po. Pagka try natin dito sa lugar namin, mabot ng 30. Pero pagka yung fresh o yung sariwa, kaani is 26 or 27, nagre-range. So depende. So kamusta po yung presyo natin dyan mga ka-hybrid sa inyong lugar? Pa-update naman po, paki-comment po kung ano po ang naging presyo natin dyan. So ito po yung update ngayon dito po kay Sir Cadiente, kanyang area, ginamitan ng palatak seeder. So kamusta rin po yung kalagayan dyan, kung ano po yung update din po sa paggamit nyo ng palatak seeder. So mayos naman,
maganda rin, kaya gusto rin naming mag-try ng palatak. So limited pa lang din kasi rito sa lugar namin itong mga palatak, ating ginagamitan natin ng palatak, no? Yung iba kasi nagdi-DIY lang ng palatak, kaya okay lang din naman ang resulta. Baka yun, baka DIY lang din ng palatak, okay din, no? So yun na po update dito sa palatak, ginamitan ng palatak cedar kay Sir Cadiente. Sa magandang araw na lang po at sobrang init. Mag-ingat po tayo at God bless.